Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga, post ni Barbie Fortesa kagabi. Happy Valentine's Day everyone. At ito naman post ng Buzz PH kay Barbie at kay David. Let's watch this. Hello? Hauwi ka na ba? Hindi pa, malayo pa nga eh. Gusto mo ba kantaan kita para at least parang magkasama pa rin tayo? Okay. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Buzz, voice connects. At next naman ay post sa Instagram ni David Licauco. It's the date that's been on my mind at from day to night. Hashtag extra bright tonight, hashtag Nebea Super 8 PH. Let's watch this. So guys, I have a confession to make. Tao lang ako and sometimes marupok din. This might sound a bit oversharing, but I think I found the one. Alam mo, naisip ko pa to act like a cool guy. Pero wala eh. Natanggal yung angas ko sa kanya. I was just captivated by her beauty. She was so glowing. I had to ask, why are you so glammed up? She then mentioned na the only thing she put on herself was Nivea Super 8 prior to our date. That really struck me. Good thing I had them with me. Remember when I gave her that set? Nivea Super 8 Extra Bright Serum in the morning and Nivea Super 8 Extra Bright Lotion naman at night. Now it's so obvious. The results are undeniable. She excitedly shared about this 8 o'clock habit that she does daily. So I got curious about her routine, syempre, and saw how effective this combo is to achieve healthy and radiant skin. For example, in the morning, applying Nivea Super 8 Extra Bright Serum is perfect for protecting the skin as it helps lock in moisture because it has micropeptides. And yes, it also has 24-hour deep moisture, SPF 30, and 50 times vitamin C. At kapag gabi naman, hindi pwedeng diretso lang tulog. You have to apply Nivea Super 8 Extra Bright Lotion as it also has micropeptides that protect the skin. 24-hour deep moisture and 40 times vitamin C. Kaya fresh looking ang every gising. So now na alam ko na kung anong secret niya, dapat sa next date namin, ma-curious din siya. Okay guys, so ang dami nang nalalaman. Next time na ulit kapag ginawa niya na rin yung routine namin. Because with Nivea Super 8, radiant skin, from day to night. See you. At sa di nga malamang dahilan ay binuray ito ni David sa kanyang Instagram. Pero tataka may paid ad to, di ba? Next nga naging usap-usapan kagabi na nilike daw ni James Licauco yung Facebook post ni Barbie Fortesa. Pero I'm not sure with this account kasi meron yung legit na James Licauco account tapos meron yung fake sa Facebook. So we're not sure kung si James nga yung nag-like ng guy. Tapos, si Barbie Fortesa naman ay nilike ang workout video ni Jameson Blake at kasama niya rin nag-like si Genre. Ang title ay Controlling the Eccentric, si Jameson Blake. Gwapo din siya, no? Pero, parang mas malaki yung katawan ni D. Maliit yung braso niya. Diba? Pero cute din siguro ito sa personal. Hindi siya nakita. Malaki din naman yung braso na, in fairness sa kanya. At saka mas matangkad pala si D sa kanya, di ba? Kita doon sa Showtime. At nga pala, nagtaka din kami kasi nilike niya bigla tong kay Jameson Blake. Samantalang kay David, parang 3 post na ni David yung hindi niya nilalike. Binigyan na issue. Oversharing na naman. At alam niyo ba na fina-follow na rin ni Dustin Yu si Jameson Blake? Wala lang. Anyway, next na ay post ulit ni Barbie Fortesa sa kanyang Instagram story sa mga bilihan na shade. At ito naman ay mga sipit sa buhok. At next ay kakapost niya lang kanina guys. Let's watch this. Ganon. Whew.
Girl, ang tarek. Girl. Naku. Kaya ko ba? Pag lang hindi maganda tong cafe na to, malayo ko na. Charot. Close up. So, ito na siya. Rain report. Maayos naman. Girl, ang taas nun. Sadali. At next naman ay spotted nga si David Licauco ulit kagabi sa BGC. Ayan na nga. May mga fan na nag-post sa TikTok. And this is from Anika. Ito na lang, selfie na lang. Baka may pupuntahan siya. David! David! Thank you, thank you. Happy Valentine's! May kadate ko, matanungin ko kaya. Oh my God, pinagkaguluhan na siya. Oh my God! Picture talaga, babe. Wala akong kasama dyan. Hello. Hello. Thank you, sir. Hello, walang kasama si Sir. At ito nga ay kay Kenji Chandril. So, wala daw kasama si David nung nagpunta siya sa BGC kagabi. At parang dinibang nga ni David yung mga speculation na kagabi ay sumunod siya kay Barbie Fortesa. So, si David Licauco na mismo ang nag-fact check dun sa mga kumakalat na balita. Pero ito'y nakakapagtaka, guys, no? Actually, kagabi pa namin iniisip to, bakit parehong-pareho yung damit ni David do sa previous day, nung 13, at saka nung 14 na Valentine's Day? Won't you find that weird? Actually, kasi no, ito po yung suot niya ng 13 ng gabi, at yan din actually yung suot niya ng 13 ng umaga. Tapos ito yung suot niya ng 14 ng gabi. So, bakit pareho yung cap, pareho yung shoes, parang pareho din yung kulay ng pants, pero ang nagkaiba lang ay yung kanyang long sleeve. Yung una may tatak sa chest, yung pangalawa, wala. Actually, sa mga normal na taong katulad natin, no, kung halimbawa magsusot ako ng damit, tapos makikita ka ng mga friends ko, or kaya yung ka-date mo, di ba, parang pareho na suot mo nung previous day, o kaya mga friends mo, hindi ba, sasabihin nila, ba't di ka nagpapalit? Di ka ba naligo? Mga ganun, di ba? Parang ganito yan yung sa cartoon. Para yung suot araw-araw. Di mo parang ganun. Di ko makakansyawan mo ng mga families and friends mo pagka ganyan. Tapos kung kadate niya pa ng 13 tsaka 14 yung girl, di ba? Grabing trip din ni David Licauco. Anyway, next nga ay pinost ni Joanne Pinote sa kanyang FB page. Sabi niya, huwag kasi dilulu, huwag ipilit na gusto mo as fan na sundan si Barbie sa Korea. Paniwala pa more sa pinagsasabi ni Jim sa YouTube na sumunod si David Licauco kay Barbie at yun magagalit ka pa kay D. Kasi hindi pumunta sa Korea, deserve mo yan, be. Actually, Joanne Pinote, hindi po ako nagsabi na sumunod si David sa South Korea. Parang ibang vlogger yata nang sinasabi mo, no? Ayusin mo mga information mo, Joanne Pinote. Grabe. Porket wala na yung source mo mali-mali na rin info mo. Grabe. Anyway, at next nga ay gigil na gigil kami dito sa post ni MM sa Twitter kagabi. Sabi niya, gumawa siya ng thread, as far as we know, he's single at the moment, but for B-Day special, here's the confirmed and rumored ex-girlfriend of David Licauco, and they are big time. Not dropping names, pictures only edition, hashtag David Licauco a thread. At yun nga, nilabas niya nga yung ex-girlfriend ni David Licauco. Ayan na nga, DLSU, alumna, CPA, MBA holder, si Nikki Tan.
Itong DLSU alumna yoga instructor and fitness gym business owner in the US, hindi ko actually kilala to, guys. A daughter of US diplomat from the US State Department, familiar well-rounded access to Ramirez, and then a runner, devoted tennis player, so as a fitness lover. Overall, a business owner, comes from a prominent family, owning a big hospital and university in Metro Manila. Yan si Beatriz Santos. Studying at ADMU, comes from a prominent family and a granddaughter of the owner of the well-known Meat Processing Corporation, si Kisen. At sabi niya, in a nutshell, if I can make summary, I'd say many of them went to the Big Four schools and have active lifestyle, go-getters, and come from prominent families, and there are mixed race, that's all. At super daming ang Barda fans ang umalma dito kasi ano to parang sinasabi nila na si David Licauco ay magugustuhan lang ay alta na galing sa Big Four schools na girl at never niya magugustuhan si Barbie Fortesa kaya wag na raw tayong magbilulu, parang ganon. At hinahamak din niya at saka ng mga distan na si Barbie ay hindi galing sa isang prominenteng pamilya at si Barbie hindi alta at si Barbie ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yun ang pinakasama rin ni MM kaya niya nilabas yung mga kalokohan to. At yun na galit na galit yung mga friends or yung mga fina-follow natin rather sa Twitter sa kanya. Ang dami nag-rant kasi parang napakamata pobre nung pagkakagawa niya ng ganon na yun nga, dinadaw niya masyado si Barbie dahil hindi nakapagtapos ng college si Barbie at hindi siya galing sa prominenteng pamilya. At ito pa nga ang wish ni Wishu, di kasalanan ng exes ni D kung yung idol nyo ay walang tinapos, choice niya yun. At tweet naman ni Quintings, ginagawa nyo, bumabalik kay D. May mga nabasa akong comments na hindi na sila kain sa resto ni D kasi pang-alta lang daw. Si D panay promote, kayo panay panira. Nadadamay siya sa inyo. Huwag masyadong matapobre, lalo at wala din naman kayong binatbat sa buhay. True, ewan ko ba dito sa mga distan na to, masyadong mapangmata kay Barbie. At saka talagang gusto nilang basagin talaga yung mga Barda fans na pinapaisip nila na si David ay hindi magkakagusto sa isang babaeng hindi alta. At masyado rin nilang hinahamak si Barbie dahil hindi siya nakapagtapos ng college na hindi rin siya magugustuhan ni David dahil nga hindi siya nakapagtapos ng college. Grabe ka matapobre yung MM na yun. Ano ba siya? Anak ng senador? Anak ng presidente? Para magganyan-ganyan. Di ba? At saka ano bang say niya sa love life ni David? Siya ba yung kamag-anak? Nanay ba siya ni David? Di ba? Grabe. Sigurado naman mas mayaman pa sa'yo si Barbie Fortesa, MM. At for sure, anytime naman, pwede namang, kung gugustuhin naman ni Barbie Fortesa, pwede naman siyang mag-aral. Hindi niya lang ginagawa ngayon kasi kasikat-sikatan niya. Mas marami siyang perang makukuha ngayon kung hindi muna siya mag-aaral kaysa mag-aaral siya. Kasi besides, yung mga sinasabing alta girls ni MM, sigurado, mga pamana lang ng mga magulang yung mostly ng mga kayamanan nila at hindi katulad ni Barbie na self-made millionaire. Kumbaga, si Barbie ang achiever at hindi ikaw, MM. Kaya mahiya ka nga sa pagbumukha mo. Ang sarap mong ingud-ngud sa putikan, visit kang MM ka. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!